Tiningala ni Melly ang malaking gate ng mansyon. Isang mabigat, may bakal na rehas, na doble pa ang gate. Kulay pilak na nagtatago nga sa modernong kolonyal na mansyon. Hindi niya maiwasang humanga. Naisip niya ang napakalaking kayamanan ng may-ari ng mansyon na to. Kailangan pang maglakad ng ilang beses bago marating ang napakalaking double door. Nang mapansin siya ng gwardya sa guardhouse, nilapitan siya nito. "Ma'am, ano pong kailangan nyo?" Magtatrabaho po ako dito." "Ibig ko pong sabihin dito po ako magtatrabaho." Kumunot ang noo nito. Tumango naman ang gwardya, nagsalita sa kanyang walkie-talkie bago nga sila pinapasok. Pero huminto. Ma'am, kasama niyo po ba yung bata?" "Kapatid ko po siya." Tumango ito at tuluyan na nga silang pinapasok. Hila-hila ang maleta, naglakad si Melly papunta sa mansyon. Namangha sa kanyang nakikita. Ganon din si Baste. Napalingalinga, halos mabali nga ang leeg. "Ikaw bang bagong katulong?" Salubong pa nga sa kanya ng isang babae, mukhang mayordoma ng mansyon. Matanda na ito at sa palagay niya ay masungit. Tumango na nga lamang si Melly. Bumalik ang kaba niya. Bumaba ang tingin ng babae kay Baste na nakatingala sa kanya. Tinaasan siya nito ng kilay at inirapan. Lumingon ito at naglakad papasok ng mansyon. "Ako si Julita at akong mayordoma ng mansyon. Sumunod ka sa akin para malaman mo kung saan ka titira. Mukhang pagod kayo sa biyahe." Parang walang sa loob ngang pagsasalita nito, hindi tunog nagmamalasakit. Napakibit balikat na nga lamang si Melly at pilit na ngumiti. Tinuro ni Julita ang daan papunta sa kwarto ng mga katulong. Sakto lang ang kwarto para sa kanilang magkapatid. Magpasalamat ka tumalis ang ibang mga katulong at umuwi sa kanilang mga probinsya dahil sa kumakalat na sakit. Doble ang sahod mo. Tumango-tango na nga lamang si Melly. Hinayaan ng matandang magsalita. Agad niyang inilapag ang mga dala niya. Humiga naman kaagad si Baste sa kama at natulog. "Maswerte ka dahil pinayagan ka ng amo ko na magdala ng bata." Matigas na sabi nito. "Siguraduhin mong gagawin mong tamang trabaho mo. Bukas ang unang araw mo." Napatango na lamang si Melly. Hindi pa tumitilaok ang manok kay gising na ito. Tinahak niya ang daan palabas ng silid. Ang pangunahing dahilan kung bakit siya gumising ng maaga ay para mamasyal sa mansyon at maging familiar sa bagong kapaligiran. Tiningala niya ang malaking painting sa sala. Nakakuha ito ng kanyang atensyon nang pumasok siya. Portrait ito ng isang nakatalikod na babae. Familiar para sa kanyang likod nito. "Malaki ang painting na yan. Mahahalata kapag ninakaw." Biglang saad pa ng mayordoma sa tabi niya, dahilan para mapatalon siya sa gulat. Agad siyang umiling sa akusasyon nito. "Ay nako, hindi ko po balak nakawin yan, manang." Umiling ito at umirap sa kanya bago tumalikod. "Linisan mo yung buong mansyon. Pagkatapos diligan mo yung hardin. Ayusin mo lang na kapag nilandas ko ang aking daliri ay wala akong makikitang kahit na anong alikabok." Utos pa nga nito. Nakala mo naman siya ang amo. "Unang araw mo to at sa oras na may gawin kang hindi tama, maaaring huli mo na rin." Aalis na sanang matanda ngunit pinigilan niya ito. Manang? Nasaan nga po pala yung amo natin?" Tanong niya. Humarap sa kanyang matanda at tinaasan siya ng kilay. Humigop ito ng kape bago nga siya sagutin ng pabalang. "Bakit? Aakitin mo?" Nanlaki mga mata ni Melly. Umawang ang mga labi niya dahil sa narinig. Dahan-dahang umukit sa isipin niya ang matatalas na salita ng matanda. "Nasa Maynila. Pamilyado na ang amo mo. Hindi yun papatol sa'yo para lang may maipakain dyan sa sabit mo." Saad pa ng matanda kaya muli siyang napalingon. Masakit man,
Ngunit tinintindi na lamang ni Melly ang ginang. Kapag tumatanda na kasi ang isang tao, magiging insensitive na. Kaya siguro ganoon na lamang itong umakto at magsalita. Nagpatuloy sa ganoong sitwasyon. Gigising siya ng umaga kahit hindi pa tumitila ang mga manok. Maglilinis ng mansyon buong araw. May pagkakataon din na siyang inuutusan ni Manang na mamalengke. Mabuti na lang at hindi siya nag-iisa. Hindi sinabi sa kanya ni Manang Julita na darating pala ang anak nitong babae na isang katulong din. Melly, diba? Ang ganda mo talaga. Ani nito habang pinagmamasdan siya. Hindi nito alintana ang pawis na tumatagaktak sa noo. Napangiti siya sa sinabi ng babae. Pinagpatuloy niyang pagpupunas mga muebles sa sala, habang si Angelita naman panay ang pagmop ng sahig. Hindi maganda ka rin naman, sagot ni Melly. Tumirik ang mata nito at tinilipat nga ang ilang higla ng buhok sa kaliwang tenga. Talaga be? Humalakhak tuloy si Melly. Kahit papaano ay naging komportable siya sa malaking mansyon na pinagtatrabahuan niya. Andyan si Angelita kaya naman may nakakausap siya. Ang buong 2 buwan ng pagtatrabaho sa mansyon, maayos naman. Hindi kailanman nagkaroon ng problema si Melly maliban na nga lamang sa mga unang araw niya dahil nangangapa pa siya. Mabuti na lang andyan si Angge para iligtas siya. Tinutulungan din siya nito sa pag-aalaga kay Baste. Bakit ang daming niluluto? Tanong ni Melly, halos pabulong. Uuwi raw ang amo natin, sabi ni Inang. Kaya kailangan bongga ang tsibog. Sabi Angelita. Teka, nakita mo na ba siya? Pangusisa naman ni Melly. Oo naman, sis Mars. Laki! Kumunot ang noon ni Melly. Malaki? Ang alin? Tumawa ito. Ang baston ni Sir. Bumalik ito sa ginagawa nang bigla itong hatawin ni Manang ng hita ng manok. Napatikom tuloy siya sa bibig ng wala sa oras. Puro kwentuhan, trabaho ang atupagin. Inang naman. Pakiusap ni Angge. Huwag mo akong tawaging Inang. Pinigilan na lamang ni Melly ang tawa dahil sa reaksyon ni Angge. Sa mga sumunod na gawain, tahimik lamang silang dalawa. Tinignan na lamang sila ni Angge dahil takot itong mahampas ulit ng ina nito. Ganoon din siya. Walang sinasanto si Manang Julita. Kahit ang anak nito kinukurot pa rin sa singit. Sa mga nakalipas na oras ay natapos na nga nila ang pagluluto. Tuluyan na ring dumilim ang paligid at naghari ang buwan sa kalangitan. Inutusan na silang linisin ang dining hall dahil anumang oras ay maaaring dumating ang amo nila. Nilapag niya isa-isa ang mga inihandang ulam. Kung isa siyang panauhin at makikita ang mga to, iisipin niyang may fiesta. Sabi ni Angge, kaya ganun daw karami ang mga pagkain ay dahil suntok sa buwan kung umuwi ang amo nila, kaya nararapat lamang na pagsilbihan ito ng sobra pa sa sobra. Excited na ako sis Mars. Ani pa ni Angge habang inaayos ang mga plato. Ilang buwan na rin noong huli kong nakita si Sir eh. Pagkatapos ihanda ang mga pagkain, sabay-sabay silang pumuesto sa gilid ng mesa. Ganon din si Manang Julita. Pero naghintay sila ng ilang oras at walang dumating. Ni Anino, wala silang nakita. Inang, hindi ata uuwi si... Uuwi yon. Hintayin niyo lang, tawagin niyo ako kapag dumating na. Pagpuputol nito. Sumunod nga sila sa sinabi nito pero inabot sila ng siyam-siyam, wala pa ring dumadating. Ligpitin niyo na. Hindi raw makakauwi dahil may tinatapos pa raw na trabaho. Sabi Manang, kumain na rin muna kayo. Nakasimangot si Angge pagkatapos nilang kumain. Tumirik naman ang mata nito na para bang inaatake ng masamang elemento. Narinig pa nga niya itong bumubulong. Baston, baston ni Sir. Kumunot na si Melly.
Hoy Angge, ayos ka lang? Baston, baston! Umiling na lamang siya at hinayaan ng kabaliwan ni Angge. Napagpasyahan nilang manood ni Baste ng telebisyon. Kinagabihan, nalimpungatan si Melly dahil nakaramdam siya ng pagkauhaw. Bumaba siya sa kusina upang kumuha ng tubig. Pagbukas niya ng ref, naroon ang ilang pagkain na magdamag nilang niluto. Yun pala, hindi nga uuwi ang kanilang amo. Sayang. Kumuha siya ng pitsyel at nagsali ng tubig sa baso. Pagkatapos ay binalik niya ang pitsyel at sinara ang ref. Hawak na niya ang baso at mangiinom na. Pero natigilan siya dahil naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Madilim ang ilaw sa kusina. Halos wala siyang makita pero naramdaman niya ang presensya ng isang tao. Lalo nang tuluyang mag-adjust ang paningin niya. Nakita niya ang anino na gumagalaw sa likuran niya. Napahinga ng malalim si Melly. At hindi na siya makagalaw. Pero mas lalo siyang natigilan nang umilaw ang cellphone sa mesa at tumama ito sa mukha ng lalaki. Hindi niya namalayan ang pagbagsak ng baso. Nagkapira-pireso ito sa sahig pero hindi niya ito pinansin. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Imbes na pansinin ang nabasag na baso, ang mga mata niya nakatuon sa lalaki. Sa takot na mawala ito sa kanyang paningin, hindi niya inalis ang mga mata sa lalaki. Napahawak si Melly sa dibdib dahil sa paninikip nito. Tumulang mga luha sa kanyang mga mata, ang familiar na malalalim at kulay abo na mga mata ay nakatitig sa kanya. Pero sa pagkakataong to, walang pagkilala. Sevi? Bumaba ang tingin ng lalaki sa mga pira-pirasong baso. Bahagyang kumunot ang noo ito. Pagkatapos ay muling tumingin sa kanya. Mas lalong bumuhos ang luha sa mga mata ni Melly. Ang titig nito, ang mga mata nito, walang laman, malamig. Totoo ka. Pag-uulit niya. Umiling siya at mas lalong humagulgol. Humakbang siya palapit at hindi alintanang mga nabasag na baso na maaring makasakit sa kanya. Wala siyang pakialam. Gusto niya itong hawakan. Gusto niyang maramdaman ito. Nanlalabo ang paningin ni Melly dahil sa mga luha pero hindi ito hadlang. Mabilis siyang lumapit dito. Kumunot ang noo pero hindi na niya ito pinansin pa. Ang nanginginig niyang mga kamay ay dahan-dahang umakyat sa mukha ng lalaki. Hinawakan niya ito habang mabilis ang tibok ng kanyang puso. Naramdaman ni Melly ang mainit at matulis nitong panga. Ang mga mata nito ay nakatingin lang sa kanya. Totoo siya. I wish this isn't a dream. Bulong pa nga ni Melly. Umigting ang panga nito nang nakatingin nga lang sa kanya ito. Narinig niya ang malalim nitong paghinga. Nalaki ang kanyang mata nang tapikin ng lalaki ang kamay niya para alisin sa mukha nito. What the heck? Ang malalim nitong boses ay nagpagising kay Melly. Hala, anong nangyari? Narinig niya ang boses ni Angge. Agad itong lumapit sa kanila. Nanlaki ang mga mata nito. Sir, akala po namin hindi po kayo uuwi. Binalingan ni Sevi si Angelita. Hindi naman tinanggal ni Melly ang mga mata sa lalaki. Hindi niya maiisip na muli itong masilayan at nasa harapan na nga niya. Alis din ako bukas. Malamig at matalim ang boses ng binata. Linisin mo ang kalat, please. Umakyat na ito ng hagdan habang siya'y nakatulala. Pakala ka! Anong ginawa mo? Boses ni Angge ang nagpagising sa kanya mula sa malalim niyang pag-iisip. Ikaw bang nakabasag nito? Naku, nakakahiya kay sir, bad impression ka na kaagad. Siya ang amo natin? Nilingon siya ni Angge habang kinukuha nito ang walis at daspan. Oo te, ang gwapo no, ang sarap pa. Kinabukasan namamaga ang mga mata ni Melly pagkagising. Tulala siya habang naghahanda para maligo. Hindi siya gumising ng maaga. Nauna pang gumising si Baste sa kanya
Hinanda na niya ang sarili sa pagsigaw ni Manang Julita pero pagkababa niya ng hagdan ay wala naman siyang narinig. Sinabi lang nito na samahan niya si Angge para bumili ng mga groceries. Wala siyang nakitang Sevi. Panaginip lang siguro yun. Yun ang naisip niya. Pero nang pumunta na sila sa palengke ay doon niya lang napagtanto na totoo yun dahil kinausap siya ni Angge. Ang gwapo ni Sir, no? Buti hindi ka na si Sante. Sa bagay, mabait naman yun kahit tilap sa amin. Madalang lang siyang makipag-usap sa mga kasambahay niya. Lagi kasing tutok sa trabaho yun eh. Ang bait niya talaga. Pumikit ito at dinilaan ng labi. Naalala ko lagi niya kaming tinatawag sa pangalan namin. Hindi ayo, muchacha. Kaya, tignan mo, nagtagal ako. Okay din sweldo eh. Kinagat ni Meli ang kanyang ibabang labi. Kung alam mo lang Angge, kung sino siya sa buhay kung magugulat ka. Pero pinili niyang huwag sabihin ito. Masakit pa rin. Dream guy ko kaya si Sir. Dinilaan pa ni Angelita ang labi nito. Ngunit lumungkot din ang kanyang muka. Kaya lang, may asawa at anak na eh. Naagaw ng huli nitong sinabi ang atensyon ni Meli. Nanlaki mga mata niya. Hindi na malaya na nahulog ang mga plastik sa kanyang mga kamay. Ano? Uy, ano ka ba? Yung paa ng manok lumalabas sa plastik. Natatarantang sabi naman ni Angge. Agad niyang pinulot ito. Bakit parang gulat na gulat ka dyan ha? Affected ka? Totoo ba? Oo te. May asawa at anak na si Sir. Nasa Maynila kung saan siya. Palaging umuuwi. Hindi ko nga siya ulit nakita eh. Isang beses lang. Nandito i-celebrate ang birthday ng anak niya. May pamilya na siya. Isang masakit na katotohanan na umuukit sa puso ni Meli buong araw. Tulala siya hanggang sa matapos silang mamili. Huy, tulala ka pa din dyan. Ligo lang ako te ah. Hugasan mo na lang muna yung mga gulay. Umalis ang Angelita nang dumating sila sa mansyon. Si Sevi ay may pamilya na. Siguro mas masaya na nga siya ngayon. Sa tingin ni Meli dapat na lamang siyang magpasalamat ng maayos na ang buhay ng lalaki ay ganoon. Walang iniindang sakit o kahit na ano at matagumpay sa buhay. Ate! Tawag ni Baste. Nilingon niya ang kapatid habang inuhugasan ng mga gulay. Pagkakita niya dito, napuno ng luhang mga mata niya. Agad siyang lumapit at niyakap ito ng mahigpit. Naguluhan ang kapatid niya sa kanyang ginawa ngunit niyakap din siya pabalik. Baste, I'm sorry. Mahal na mahal ka ni ate. Lumuluhang sabi pa niya. Umiyak din ang bata nang makita siyang umiiyak. Hinalikan nito ang bawat parte ng mukha niya na lalong nagpakirot ng kanyang puso. Love naman din po kita. Huwag na po kayong umiyak, ate. Bakit pa kayo umiiyak? Pinunasan niya ang mga luha ni Baste. Kinurot niya ang ilong nito dahil kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam niya. Kinabukasan ginising siya ng malakas na sigaw ni Angelita. Agad niyang tinignan ang tabi niya. Wala na si Baste. Inalog na Angelita ang balikat niya para magising siya ng tuluyan. Nagulahan ang kanyang noo. Pakiramdam niya, biglang sumakit ang ulo niya dahil sa sigaw ni Angelita. Ano ba yun? Darating daw si Sir. Bilisan natin, naligaga na si Inang. Nanlaki mga mata ni Meli. Tumango siya at sinabi kay Angelita na maligo muna. Pagkatapos bumaba siya, aligaga si Angelita sa paghihiwa ng mga sangkap habang si Manang Julita naman ay nagluluto. Oh, hindi ka pagigising kung hindi ka paginising ni Angelita. Bungad ng mayordoma sa kanya. Pasalamat kang wala akong panahon para sermonan ka ngayon. Darating ang amo natin. Naku, pasensya na po talaga. May pinagdadaanan lang po. Sagot niya. Tumaas ang kilay ng matanda sa kanya ngunit hindi na lamang ito nagsalita pa. Tumulong siya sa paghihiwa ng mga gulay at baka. Nasaan pala si Baste? Bulong naman ni Angge. Sa singit ko. Joke lang. Nasa sala nanunood. Nagalmusal na yon. Bulong pa nito pabalik. Tumango si Meli at nakahinga ng maluwag. Pagkatapos nilang magluto ng maraming oras, natapos na rin sila sa wakas.
Hinila na niya si Baste papunta sa kwarto niya para maligo na. Pinigilan niya ang sarili na umiyak habang sinusubuan ng kapatid. Natatakot siyang baka umiyak din ito. Sinabihan niya si Baste. Nasa kwarto na nga lamang ito at paglaruan ng cellphone niya. Ibinilin din niyang huwag itong lalabas. Iintindahan mo ba ako, Baste, ha? Tanong pa nga niya sa kapatid. Tumango ito ng magalang. Ngumiti siya at hinalikan sa noo ang kapatid bago bumaba. Panay ang sulyap ni Angelita sa orasan habang hinihintay nila ang pagdating ni Sevi sa malaking pinto. Kinagat niya ang ibabang labi nang may maalala siya. Susubukan niyang huwag maging emosyonal sa harap nito. Dapat, umaakto siya na parang siya ngayon. Amo niya to, katulong lang siya. Ang naisip niya, medyo masakit pero yun naman talaga ang realidad. Masaya na ang binata. Hindi na nga niya kailangan guluhin pa ito. Wala siyang karapatan. Gumawa siya ng mga masasamang bagay dito noon kahit ang tanging ipinakita lamang ito ay ang pag-ibig nito sa kanya. Umayos ng tayo si Angelita at tumikim si Manang Julita. Kinagat niya ng mas mahigpit ang ibabang labi nang makita niya ang isang itim na BMW na papalapit. Lumabas si Sevi roon. Nakasuot ito ng mamahaling itim na suit. Sa loob ay isang puting polo na nakapasok sa itim at makinis nitong pantalon. Ang branded na relo ay nagdagdag pa sa itsura. Nang magtama ang mga mata nila ay agad nga itong umiwas ng tingin. Magandang hapon po, sir. Magkapanabay pa nga na pagbati nila Angelita at Manang Julita. Tumango lang ang lalaki. Siniko siya ni Angelita dahil hindi niya ito binati. Magandang hapon po, sir. Pahabol naman ni Meli. Nagtataka siyang tinignan ng ginang at ni Angelita. Pero hindi pinansin ni Sevi ang pagbati niya at pumasok lang ito nang hindi sila pinapansin. Aligaga namang sumunod ang magina sa amo. Samantalang siya, naiwang nakatulala. Bumalik sa kusina si Angelita para kunin ng dessert. Samantalang si Manang Julita naman, pumunta sa banyo. Sila na lang dalawa ni Sevi ang natira sa malaking dining room. Tubig. Utos nga nito. Wala nang ibang katulong maliban sa kanya. Kaya sa kanya ang utos. Nanginginig ang kanyang kamay habang sinasalina ng baso nito ng malamig na tubig. Sinulyapan niya ang profile ng lalaki. Hindi niya mapigilang murahin ito sa isip. Mas kumwapo at mas naging manly. Napamura nga si Sevi. Ang mura ni Sevi ang nagpagising kay Meli mula sa mga iniisip. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang umaapaw na pala ang tubig sa baso. Kitang-kita niya kung paano napunta sa mamahaling damit nito ang umaapaw na tubig. Oh my gosh, I'm sorry. I'm sorry, Sevi. Sir pala. Aligagang pinunasan ni Meli ang dulo ng uniforme niya sa itim na pantalon nito. Kagat-kagat niya ang labi habang nanginginig nga na pinunasan yun. Dumilim ang mga mata ni Sevi. Mahigpit nitong hinawakan ang kamay niya, kaya natigilan siya. Mula sa basang pantalon nito, napunta ang paningin niya sa mga mata ng lalaki. Nakakunot ang matulis nitong panga. Nakakunot din ang noo. Ang reaksyon nito ay nagpapahiwatig na hindi ito natutuwa. Sorry po talaga, sir. Malakas na bumuntong hininga na lamang si Sevi. Bahagyang inalis ang pagkakahawak sa kamay ni Meli, napunta ang tingin ng dalaga sa basang pantalon at may napansin siya sa pagitan ng mga binti nito. Umiwas siya ng tingin. Sorry ulit. Tumango lamang ito. Pinunasan na mismo ang sariling gamit na panyo na kinuha sa bulsa. Anong nangyari? Tanong ni Julita. Lalong nataranta si Meli nang dumating nga si Manang Julita at sumunod naman si Angelita. Nanlaki ang mga mata ng dalawa nang makita ang sitwasyon. Tapos na ako. Magpapalit lang ako sa taas. Malamig na saad naman ni Sevi. Tumayo ito at dahan-dahang umakyat ng hagdan. Nang mawala ng lalaki sa paningin niya, doon lang nakahinga ng maluwag si Meli. Ang pigil niyang hininga habang nasa paligid ito ay bumalik sa dati. Nakakahiya. Umayos kang bata ka? Sigaw naman ni Manang Julita bago sila iwan.
Ayos ka lang ba, Sis Mars? Bakit hindi mo naman kasi napansin na umaapaw na pala? Sorry na, may iniisip kasi ako eh. Hay nako, ang sabihin mo naglalaway ka kay sir kaya natapon. Ingat na lang next time. Nahiya na lamang si Melly ng araw na yon. Mabuti na lamang talaga at hindi lumabas si Sevi sa kwarto nito buong araw. Hindi rin siya nakatulog ng gabing yon. Mabuti na lang talaga at hindi ito nananatili ng higit pa isang araw sa sarili nitong mansyon. Pero nagkamali siya. Mag-i-stay daw dito si sir ng 1 linggo, sabi ni Angge. Nanlaki ang mga mata ni Melly. Ano? 1 linggo? Oh, bakit gulat ka dyan? Munta nga ah. Sa bagay, gulat din ako, bakla. Kasi, madalas 1 o 2 buwan lang pumunta dito si sir eh. Hindi nga tumatagal ng 1 linggo yung pagstay niya. Pero bakit kaya? Talaga? Bakla ka? Bakit palagi ka nalang nauutal at saka nagugulat? May problema ka ba ha? Umiling lang si Melly. Wala naman, pasensya na. Wala naman. May problema ka ata eh. Paano kapag nag-BJ ka niyan? Tinan mo nga yung bibig mo. Kumunot ang noon niya. Anong pinagsasasabi nito? BJ? Anong BJ? Tanong ni Melly. Buko juice te. Tumawa na lamang si Angge. Nililinis ni Melly ang 2nd floor nang marinig niya ang tawanan mula sa kabilang kwarto. Mga boses ng mga lalaki. Bumukas ang pinto kaya bahagya niyang nakita ang mga tao sa loob. Study room yun. 2 matitupunong lalaki ang naroon at nakita niya ang bored na mukha ni Sevi sa loob. Nagtama ang mga mata nila kaya kaagad siyang umiwas ng tingin. Nilingon niya si Angelita na pawisang lumabas mula sa kwarto, namumula ang muka. Impit itong tumili. Ang sarap talaga! Tinilaan pa nga nito ang iba mang labi. Sino sila? Tanong naman ni Melly. Mga business partners ni Sir Te. Ang gwapo no? Kaya lang, hindi ko pala masaserve ang kape. Tinatawag ako ni Inang eh. Ikaw na lang Te ah. Utos pa nito. Agad siyang umiling. Dali na, magagalit sa'yo si Inang, sige. Walang nagawa si Melly. Bumaba siya sa kusina at nagtimpla ng kape para sa mga to. Naglagay din siya ng 3 hiwa ng cakes. Bit-bit ang tray, tinahak niya ang daan papunta sa study room. Doon lang siya nakaramdam ng kaba nang marinig ulit niya ang mga tawanan. Kinagat niya ang iba pang labi, nanginginig ang mga kamay, huminga siya ng malalim bago kumatok. Pasok? Saad naman ng isang boses. Mas lalong lumakas ang kaba sa dibdib ni Melly nang marinig ang boses ni Sevi. Pagbukas niya ng pinto at pagpasok na walang tawanan. Naging tahimik ang silid. Naramdaman niya ang matatalim na titig ni Sevi. Pero nagpatuloy siya sa trabaho. Nilapag niya ang tray sa mesa. Ang lalaking nasa kaliwa niya ay sumipol at napatawa pa nga sa isang lalaki. Ang ganda, sabi nga nito. Katulong mo? Ang nagsabi noon ay ang sumipol nga. Isang lalaking may malalalim na dimples, moreno ito at kapag tumatawa nawawala ang mga mata. Mas maliit pa nga ito kay Sevi. Tumigil ka nga Ivan, sabi ng isa pang lalaki. Mukhang mas friendly ito dahil sa bilog nga at may itim nitong mga mata. Isang ngiti nito ang nakapagpawala ng kaba ni Melly. Miss, ako na dyan. KJ mo naman Emil. Miss, can I get your number? Tumawa pa nga si Emil sa sinabi ng kasama. Yumuko si Melly sa mga to. Iniisip pa rin ng mga titig nga ni Sevi. Isang sulyap dito ay parang gatilyo para yumuko agad siya. Speed lang. Paalam ka muna kung pwede. Hindi pa siya pinapaupo nito. Kaya nanatili siyang nakatayo at pinapanood ang mga to. Okay, fine. Pre, pwede ko bang kunin yung number ng katulong mo? Dahil nga sa tanong noon, ay napatingin si Melly kay Sevi. Nilalaro ng binata ang labi nito, gamit ang mahahabang daliri. Malamig ang mga mata habang tinitignan siya. Umiwas siya ng tingin. Tinalikuran na niya ang mga to
para umalis na sa nakakasakal na silid na yon. Pwede. Saad na lamang nito. Muling nagtawanan ng mga to. Pagkasara niya ng pinto, bumuhos ang mga luha ni Melly. Hawak niya ang dibdib pababa ng hagdan. He really changed a lot. Ang Severus na kilala ni Melly ay hindi kailanman papayag doon. Magagalit to, magsaselos, maiinis. Yun ay kung may pakailan pa ito sa kanya. Pero syempre wala na. Nagbago na ang lahat. May pamilya na siya. Sabi na lamang niya sa sarili at pinunasan ng mga luha. Naawa na lang si Melly sa sarili. Muling bumalik ang sakit sa kanyang dibdib. Sinubukan niyang kumalma para walang makapansin. Pagkababa niya ay nakita niya si Baste. Agad siyang lumapit dito. Hindi ba sinabi ko sa iyo na bawal kang lumabas ng kwarto natin? Sabi niya. Lumuhod siya para makita ang mukha ng kapatid. Mahirap na. Nasa paligid si Sevi. Hindi dapat lumabas si Baste dahil baka paalisin sila rito. Lalo na't may kasama siyang bata na pinapakain. Napanguso naman ang cute na bata. Boring po kasi ate. Sagot pa nga nito. Napabuntong hininga na lamang si Melly at dinal ulit si Baste sa kwarto. Binigyan niya ulit ito ng phone para hindi magsawa. Binigyan niya din ito ng paborito nga nitong marshmallows. Mabuti na lang at hindi ito nagreklamo. 1 linggo lang Baste, manatili ka lang dito sa loob ng 1 linggo, pwede ba yun? Linggo ng araw na yun, ang araw ng pahinga nila. Kaya naman napagpasya ni Melly na impasyal si Baste. Tuwang-tuwa naman ang bata, mabuti na lamang at buong araw na naman nasa kwarto si Sevi, kaya naman nailabas niya ang kapatid. Ate, gusto games. Turo nga ni Baste sa arcade. Ngumiti si Melly at sabay silang pumasok. Pinanood niya na maglaro ang kapatid. Nakisali rin siya dahil parang bumalik siya sa pagkabata. I-shoot natin yung bola, ate. Tumango lang si Melly at naglagay nga ng token sa larong sinasabi ni Baste. Kumuha rin siya ng bola at sumama sa pag-shoot. Pareho silang tumatawa nang hindi niya makashoot ng kahit na ano. Hindi marunong si ate, ano ba yan? Hindi naman talaga siya marunong maglaro ng ganito. Kinurot ni Melly ang pisngi ni Baste, kaya sumimangot to. Napangiti siya, pero agad ding natigilan nang mapansin kung saan nakatutok ang mga mata ng kapatid. Sa kabilang station, may naglalaro rin ng parehong laro nila ni Baste. Pero isang buong pamilya sila. Isang ama, ina, at isang bata na kaedad lang nito. Hindi nakapagsalita si Melly. Nagpanik siya at agad na lumuhod kay Baste. Sinubukan niyang kunin ang atensyon nito. Tumingin naman siya sa kanyang kapatid pero puno ng pagtataka ang mga mata. Hey baby, look at me. Hawak niya ang mukha ng bata gamit ang 2 kamay. Ate, where's our mama and papa? Inosenteng tanong naman ni Baste. Parang bomba ang tanong ng kapatid niya. Sinubukan ni Melly na pigilan ang pagiyak sa harap ng kapatid. Ayaw niyang umiyak pero hindi niya maiwasan. Hindi ba sinabi ko na dati? Wala na si mommy. Tumango naman si Baste. Inosente pa rin ang mga mata. Kinagat ni Melly ang kanyang ibabang labi. Saan po siya punta? Mama's already in a nice place. Nice place? Oo, sa tahimik na lugar. Babalik pa po ba siya? Tila na umid nga si Melly. Hindi niya alam ang isasagot. Si Papa po. Imbes na sumagot, binuhat na lamang ni Melly ang bata. Kinurot niya ang ilong nito at sinubukang ngumiti. Mukha siguro siyang syunga. Gusto mo ng ice cream? Nanlaki ang mga mata ni Baste sa tuwa. Opo, gusto ko ice cream. With marshmallows? Oo, yung maraming marshmallows. Saad ni Melly. Nakahinga si Melly ng maluwag dahil hindi na muling nagtanong pa si Baste. Sa ice cream na nakatuon ang atensyon nito. Kaya pumunta sila sa isang fast food chain at kumain doon at umorder din siya ng ice cream na gusto nito. Pagkatapos nun, umuwi na rin sila. Mabuti na lamang at wala pa rin si Sevi. Agad niyang tinala sa Baste sa kwarto. Kinabukasan balik trabaho na ulit.
Inutusan siya ni Manang Julita na mamili ulit ng stocks mag-isa. May gawain din si Angelita, kaya siya nalang mag-isa. Hindi na naman naligaw si Melly dahil alam niya ang pasikot-sikot sa talipapa. Hindi rin naman nagalit ang mayordoma nang ibigay niya ang mga pinamili pagkatapos initong tignan. Inabutan siya nito ng pakete ng marshmallows. Kasama yon sa listahan ng mga binili niya. Nagtaka siya kung bakit may nakalista doon. Bigay mo sa sabit mo, sabi nito. Medyo harsh man, nagulat siya dahil para pala kay Baste yun. Parang inaplos ang puso ni Melly sa simpleng ginawa ng matanda. Kahit nakataas ang kilay nito, hindi siya nakaramdam ng takot, hindi tulad nung una. Mabait din naman pala si Manang Julita. Ganoon lang siguro talaga ang matatanda. Salamat po. Umiling ito. Dumidede pa ba yan? Hindi na po. Tumango ito at tumalikod. Mabuti. Bigay mo yan at pagkatapos tulungan mo akong hugasan ng pinamili mo. Yumuko si Melly bilang paggalang. Pinuntahan na niya si Baste na nakatayo at sumasayaw. Nasa harapan nito ang kanyang phone, nagvi-video. Hindi niya napigilan ang pagtawa. Huy, ano yan? Ate! Kinuha ni Baste ang cellphone niya at sumimangot. Ano yun? Kinusot naman ng batang mga mata. TikTok po! Hay, anong TikTok? Ang alam ko lang tik-tik eh. Inabutan niya si Baste ng marshmallows. Natuwa naman ito. Sinabi niyang magpasalamat kay Manang Julita. Pinaliguan muna niya si Baste. Natagalan ka. Pasensya na po, pinaliguan ko pa po si Baste. Sa dama ni Melly kay Julita. Hindi na siya pinansin ng ginang kaya kumilos na siya. Ilang minuto lang natapos na nila ang paghuhugas sa mga pinamili. Tinali niya ang basura at binitbit. Nadaanan niya ang living room at nandoon si Sevi. Nakasuot ito ng sweatshirt at itim na pantalon. Nakaharap ang lalaki sa laptop. Nakatitig ito sa screen. Lumingon si Sevi sa kanya, ngunit hindi niya ito pinansin at nagpatuloy lamang sa paglalakad. Good morning! Bati nito. Parang nabulunan naman si Melly nang marinig yun. Kumurap siya ng ilang beses at lumingon sa lalaki. Nakatingin na ulit sa laptop. Good morning. Nahutal niyang sagot. Isang buwan na ang nakalipas mula nang bumalik si Sevi ng Manila. Ang bilis ng panahon. Isang buwan na rin na malaya si Baste sa mansyon. Nakakalabas na ito ng headquarters. Tuwang-tuwa naman ang bata. Mabuti na lamang talaga at hindi ito masyadong pinapagalitan ni Manang Julita. Minsan nga, nakikita pa niyang nag-uusap ang dalawa. Ipinapaubaya na lamang niya sa Diyos na sana walang masamang sabihin si Baste sa mayordoma sa mansyon. Kumakain ka pa ba, Sis Mars? Tanong ni Angelita. Inilipat nito ang mga damit sa dryer. Parang pumayat ka talaga eh. Nilingon naman ni Melly si Angge. Ngumiti siya ng bahagya rito. Kumakain naman. Sure ka? Parang hindi. Pero ang totoo, hindi siya masyadong nakakakain. Napagtanto niyang hindi pa pala siya ulit nagda-diet. Yun pala ang dahilan kung bakit bihira siyang kumain. Prutas at gulay lamang ang kinakain niya dahil mas healthy yun at sinasabayan ng maraming tubig. Diet ka ba? Ano? Nagda-diet ka para kay sir? Tanong nga ni Angge. Humagalpak na lamang sa tawa si Melly. Tumawa na lamang din sa Angelita. Sabay hampas sa kanya. Pero tumigil din ang babae dahil nakita niyang papalapit si Manang Julita pero si Angelita patuloy pa rin sa pagtawa. Love trip. Diet pa more para kay sir. Hoy, Angelita. Biglang sigaw ni Julita. Ay po kayo nanginang. Nanlaki mga mata ni Angelita nang mapansin kung sinong kausap niya. Mabilis nitong tinakpan ng bibig dahil sa sinabi. Napaawang naman ang bibig ni Melly at tumikim siya at nagpatuloy sa ginagawa. Ang dila mo, Angge ah. Wala nang lumalabas na maganda, kundi puro kahalayan. Yumuko na lamang si Angge. Pasensya na inang, nagulat lang naman po ako eh. Oras ng trabaho kung ano-anong kaharutan ang ginagawa mo. Nang umalis ang ginang, umirap lang si Angge. Gulat na lamang si Melly nang mag-twerk ang dalaga.
Habang nakatalikod sa ina nito, tila nangaasar pa. Si Inang talaga, hindi mo malang sinabi. Ganon pa rin ang mga sumunod na araw. Nagpatuloy ang diet niya, kaya naman napadalas din ang pangaasar ni Angge. Bakla ka? Nakakapagod ang trabaho natin tapos nagda-diet ka. Hindi ka ba mamamatay niyan ha? Tumawa na lamang si Melly. Ang OA mo naman. Ang sakit mo kasi sa bangs. Bumalik sa isip niyang mga eksena kung kailan naroon si Sevi. Nasa veranda kasi siya nag-iisip. Di niya maiwasang magtaka. Kailan kaya ulit ito babalik? Bakit pa ito babalik kung nasa Maynila ang mag-ina nito? Dahil doon hindi na umasa pa si Melly na babalik ang lalaki. At tama nga ang hinala niya. Lumipas pang ilang araw, linggo at buwan. 8 buwan na ang lumipas, hindi pa rin bumalik. Siguro nga wala na siyang epekto kay Sevi. Wala na talaga. Kasalanan naman niya eh. Umasa ulit ang puso niya na baka pwede pa. Baka pwede pa sila. Pero tanga siya dahil naniwala siya sa ganoong bagay. Kaya nang sabi ni Angge, may pamilya na ito at masaya na. Umihip ang malakas na hangin. Kasabay nun ng malakas na kulog na dumagundong sa himpapawid. Mabilis, naniyakap siya ni Baste dahil natakot nga ito sa malakas na kulog at bagyo. Mahigpit niya itong niyakap. Shh, andito ako. Kulog lang yun. Pag-alo naman niya. Narinig ni Melly ang boses ni naman ang Hulita at ang Hilita, kaya naman binalutan niya ng kumot sa Baste para hindi ito matakot. Pupuntahan ko lang sa Baste ha. Maglaro ka na lang muna sa phone ko. Hinalikan niya ang noo ng kapatid bago puntahan ng mag-ina. Nagpapanik ng dalawa dahil sa malakas na hangin na pumapasok sa mga bintana. Tumulong siya para maisara yun. Panay ang kulog at hampas ng hangin. Naku po, may bagyo pa ata. Sabi ang Angelita. Bakit? Yung mga sampay ko. Tinulungan niya ito. Salamat Tea. Ay, walang natuyo. Day off din pala ng guard kaya wala silang mahinga ng tulong. Sobrang sakit naman ang ulo ni Melly kinagabihan. Kumikirot. Bumigat ang talukap ng kanyang mga mata. Hindi niya namalayang nakatulog na pala siya sa sala. Umaga na, tanaw na ang araw at asol na langit. O, gising ka na pala Mars. Sorry nagkasakit ka tuloy. Sad pa ni Angge. Pinilit niyang ngumiti. Okay lang, wala lang to. Dahil lang sa panahon. Inilibot niya ang paningin sa hindi familiar na kwarto. Puti at itim na wallpaper. Sa taas ng kisame ay isang malaking chandelier na may makinang na crystals. Napansin din ni Melly kung gaano kalaki at kakomportable ang kama. Ilang oras na akong tulog. Buong araw, te. Nanlaki ang mga mata niya. Ganun katagal? Sobrang napagod daw kasi ang katawan mo, bakla. Naku talaga. Pasensya na. Hindi na mauulit. Buti nga bumaba ng lagnat mo eh. Nagpanik talaga kami. Ngumiti si Melly para iparamdam na ayos lang siya. Kung hindi ka siguro nadatnan ni Sir na nakahilata na doon, baka na paano ka na sa taas ng lagnat mo. Nagmamakaawang mata nito. Pasensya na talaga. Anong sabi mo? Nadatnan ako ni Sevi? Tumango si Angge. Piniga nito ang bimpo sa palanggana. Wow, kumaka-Sevi Oo, siya yung nag-alaga sa'yo magdamag. Pero umalis din kaagad, mukhang puyat. Parang may kung anong kakaiba na naramdaman si Melly sa dibdib. Nahimatay pala siya. May mga luha sa paligid ng mata niya. Iniisip na si Sevi ang nag-alaga sa kanya buong gabi. Ang naalala niya lang kagabi ay may bumuhat sa kanya. Hindi niya naimulat ang mga mata dahil pakiramdam niya mahina siya. Naramdaman niya ang lambot ng kama. Naramdaman niya ang panginginig ng katawan niya pero hindi niya maimulat ang mga mata. Tapos may naramdaman siyang mainit na kamay na dumampi sa noo niya. May narinig siyang mga mura bago dumilim ang lahat. Hala, bakit ka umiiyak? Sabi ni Ineches mo lang ako galit ka talaga Mars. Nagpanik pa nga si Angge. Umiling lang naman si Melly at pinunasan nga ang luha niya.
Sinubukan niyang umupo at sinandalang likuran sa headboard ng kama. Inalalaya niya si Angge. Saan pumunta? Naggibit balikat si Angge. Ewan ko, walang sinabi. Hindi maintindihan ni Meli ang sarili dahil nalulungkot siya. Dapat nga ay nagpasalamat siya kay Sevi at ang isiping nag-aalala pa rin ito sa kanya ay nagparamdam ng kakaibang kilig sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay maayos na siya kaya sinabi niya ito kay Angge pero hindi siya nito pinayagang lumabas ng kwarto kaya doon lamang siya buong magdamag. Paminsan-minsan, sinisilip siya ni Angge para tignan kung bumaba na ba ang lagnat niya. Tinawag pa nga nito si Manang Julita minsan. Dala-dala si Baste na nag-aalala. Ayan inang gustong magtrabaho, may sakit pa nga. Sumbong ni Angge. Sinamaan siya ng tingin ni Manang Julita. Tinaasan siya nito ng kilay. Huwag kang pabibo at magpahinga ka riyan, Meli. Yumuko naman siya. Sorry po. Magpahinga ka dyan dahil nag-aalala sa iyo yung kapatid mo. Dahil doon ay tinignan nga niya si Baste. Tumango ito ng tumango habang sinaway siya ni Manang. Race po, ate. Love you po. Napangiti naman si Meli. I love you too. Kaya napagpasya na nga lamang niyang magpahinga. Binalot niya ang sarili ng kumot, naamoy niya ang familiar na amoy. Naalala niya bigla ang isang tao. Amoy ni Sevi yun. Sinubukan ni Meli na matulog pero hindi siya makatulog. Panay ang tik-tak ng orasan, pero hindi siya makatulog. Napabuntong hininga na lamang siya. Magdamag na ngang narinig niya ang dahan-dahang pagbukas ng pinto. Pinikit niya kagad ang mga mata sa takot na baka maabutan siya ni Angge at Manang Julita. Baka pagalitan siya ulit. Nakakahiya, hindi na siya bata. Nang biglang maramdaman ni Meli na lumubog ang kama sa tabi niya. Parang may umupo doon. Naamoy niya ang pamilyar na amoy na nagparamdam ng kaba sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay pinagpapawisan siya ng malapot. Narinig din niya ang malalim nitong buntong hininga. Sinubukan niyang kumilos parang normal lang para hindi mahalata. Nagtaasan ang mga balahibo ni Mary nang maramdaman ang kamay nito sa noon niya. Ang malaki at mainit nitong kamay ay nagparamdam ng kilig sa kanya. Para na siyang nahihimatay. Inalis din agad nito ang kamay at bumuntong hininga. Siguro na pagpasya nitong ayos na siya at aalis na. Pero nagkamali siya. Mas lalong nagwala ang puso niya nang maramdaman ni Meli ang panibagong haplos sa kanyang pisngi. Mahinahon yun. At parang tumigil ang mundo ni Meli. Gusto niyang umiyak. Gusto niyang magwala. Gusto niyang malaman nito na gising pa siya at gusto niyang malaman nito na kahit 6 na taon na ang lumipas, siya pa rin. Siya pa rin talaga. Kahit anong gawin niyang paglimot, hindi talaga mawala. Kahit talang beses na siyang nagkaroon ng manliligaw para makamove on pero wala talaga. Mahal pa rin niya si Sevi. Namiss niya ang paghaplos nito. Akala niya hindi na ito mangyayari pa pero ngayon ginagawa na ulit nito. Dapat lagi mong inaalagaan ang sarili mo. Narinig niyang bulong ng lalaki. Pigil ni Meli ang mapaiyak. Lalo na't habang sinasambit ni Sevi ang mga katagang yun, ay hinahaplos pa rin nito ang kanyang pisngi. Tumigil ito sa ginagawa, naramdaman niyang gumalaw ang lalaki palapit. Yumuko ito para halikan siya sa noo, sa parte kung saan hinahalikan din ni Baste. Sleep tight, my love. Saad nito. Nang marinig ni Meli na sumara ang pinto, bumuhos ang luha niya. Hindi na niya mapigilan pa. Sumikip ang kanyang dibdib. Severius, ang daya-daya mo. Please come back. Hintayin kita. Hintayin ka namin. Kinabukasan na datna ni Meli sa Angelita na aligaga. Napansin din niya ang maraming tao ang nakasuot ng uniforme. Pabalik-balik ang mga to habang may bitbit ng mga stainless tray na may mga pagkain. Nagpanik siya at sinubukang tumulong kahit hindi niya alam ang nangyayari. Aligaga rin si Manang Julita. Nabihira niyang makita na hindi kalmado. Nakakapagtaka yun sa kanya. Naku, buti naman nagising ka na. Bakla ka. Bilisan natin habang maaga pa. Sabi ni Angge. Alam ni Meli na halata ang pagtataka sa mukha niya. Sinagot niya ang Hilita bago siya tuluyang iwan.
Birthday ng anak ni Sir! Natigilan si Melly parang nabingi siya. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng mga taong abala. Birthday ng anak niya? Hoy Melly! Ano pang tinutunganga mo dyan? Tumulong ka na sa pag-aayos! Saad pa nga ng mayordoma. Tumulong na lamang si Melly at pumunta muna siya sa kwarto para tignan si Baste at natutulog pa. Maaga pa naman. Alas 5:39 pa lamang ng umaga. Ganon kaaga pero abala na sila. Sa maluwag na front yard, kaganapin ng party. Lutang siya buong oras. Ilang beses siyang sinaway ng mga tauhan dahil puro mali ang ginagawa niya. Ay ate, saan niyo po dadalhin yung cake? Tanong ng isa. Bumalik siya sa realidad. Mula sa malalim na pag-iisip. Tinignan niya ang hawak niyang cake at kung saan siya pupunta. Teka, bakit palabas siya ng gate? Sorry. Nakita yun ni Angelita, kaya kinuha nito ang cake sa kanya. Kalahati pa lamang sila bago matapos dahil ang mga pagkain pa lang ang nakalagay sa buffet. Hindi pa nadadala ang mga upuan. Okay ka lang bakla? Tanong ni Angelita. Tumango siya at bumuntong hininga. I just need water. Hindi na hinintay pa ni Melly ang sagot ni Angelita at dumiretso nga siya sa kusina. Nagsalin nga ng malamig na tubig sa baso at bumuntong hininga. Ang sakit mong mahalin, Sevi. Pinunasan ni Melly ang luhang hindi niya namalayang tumulo na pala. Nilingon niya si Baste, napapalapit, mukhang inaantok pa. Agad siyang lumapit dito. Baste, hindi ka pwedeng lumabas ha? Nalungkot kagad ang bata. Nagdala siya ng lunch para sa kapatid. Isang mangkok ng kanin at isang piraso ng pritong manok. Nagdala rin siya ng salad mula sa kusina. Masaya naman sa Baste. Kumain din siya ng kaunti bago niya ito iniwan kasama ang kanyang cellphone. Promise mo na hindi ka lalabas, okay? Tumango naman ang batang si Baste. Naglalaro na ito ng cellphone niya. Okay po, ate. Hinalikan ni Melly ang labi ng kapatid at bumaba. Aligaga na ang lahat dahil alas 4 ang party ng mga bata. Narinig niyang maraming tao ang dumarating kasamang mga anak nila. Tumulong ulit siya sa pag-aayos. Ngayon naman ay nakakatulong na siya. Presko na ang isip niya. Sis Mars, pasabit naman to. Pakiusap nga ni Angge. Hindi na sumagot si Melly. Umakyat siya sa upuan para isabit ang mga lobo. Dumating na kasi ang mini tent at mga upuan. Ito rin pala dikit mo. Inabutan nga siya ni Angge ng mga lobo na may mga letra. Dinikit niya lahat, kaya nangalay siya. Tapos na ang lahat ng inilibot niya ang paningin. Pero pababa na nga sana siya. Nang bigla na nga lamang siyang na out of balance sa hagdan na ginagamit niya at akala nga niya katapusan na niya dahil mahuhulog na nga siya nang biglang may sumalo sa kanya. Saglit nga silang nagkatitigan habang sapu-sapu nga siya nito. Pasensya na po sir, ang clumsy ko talaga. Sad na nga lamang ito habang nahihiya nga sa lalaki na walang iba kundi ang amo niya na ex niya. Be careful. Sa susunod, huwag ka nang aakyat sa ganyan. Sad na nga lamang ng lalaki. Napakunot noon naman si Angge at parang nagtataka pero patay mali siya na nga lamang sila. Malapit na nga ring mag-alas 4. Tapos na ang lahat at hinihintay na nga lamang ang mga bisita. Dumating na ang clown na siyang magiging MC. Malakas na ang tugtog sa malaking speaker. Nang ipakilala na nga, ang may birthday hinintay niya ito at biglang lumabas si Sevi. Nakasuot ito ng pulang polo shirt at maong pants. May signature shoes ito. May kwintas sa leeg na kumikislap at sa kanang kamay nito ay hawak ang kamay ng isang batang babae. Mukhang takot ang bata. Sa dami ng tao kaya lumod si Sevi. May binubulong ito sa bata. Tumango ang bata kaya ngumiti ang lalaki at hinalikan nito sa noo. Umiwas naman ang tingin si Melly. Hindi niya kaya.
siniko siya ni Angelita. Mukhang wala ang asawa ni Sir. Dahil doon na inilibot nga ni Melly ang paningin. Tinignan niya ulit si Sevi. Tama nga si Angelita. Wala ang asawa nito. Umiling na nga lamang siya at bored na tumingin sa iba pang mga direksyon. Nagsimula na ang party dahil naglalaro na ang mga clown. I need one kid to play for our third game. Tumayo si Melly, pupuntahan niya si Baste sa kwarto. Baka may nangyari na nga dito. We have a volunteer. Ang gwapong bata. Anong pangalan mo, baby boy? Narinig niyang sabi nga ng clown. Hello po, my name is Sebastian Ray. Bigla tuloy natigilan si Melly. Parang nanigas siya. Dahan-dahan siyang lumingon sa harapan. At nanlaki ang mga mata niya sa nakita. Nandoon si Baste. Nasa harapan at kinakausap ang clown. Paano napunta doon ang kapatid niya? Naku, sobrang cute mo naman, baby boy. Ang gwapo mo pa. Hintayin kita sa paglaki mo, ha? Biro pa nga ng clown. Tumawa ang lahat pero hindi siya. Nilingon niya si Sevi. Hindi pa rin ito nakatingin sa kanya. Nakahinga siya ng maluwag. Kaya pinagtuunan niya ulit ng pansin si Baste. Iniisip niya kung paano niya ito maalis doon. Ilang taon ka na? Itinaas ni Baste ang kamay at pinakita ang mga daliri. Oh, 5 years old, katulad ng birthday girl. Sinong kasama mo ngayon? Napakagat si Melly sa kanyang labi. Inilibot ni Baste ang paningin sa paligid hanggang sa mapunta kay Melly. Kinakabahan si Melly. Masayang itinuro naman siya ni Baste at nanlaki tuloy ang mga mata niya. Lumingon sa kanya ang clown at ang lahat. Oh, your mommy? Hindi sumagot si Baste. Nakangiti lang ito na parang tuwang-tuwa sa mga nangyayari. Nasaan ang daddy mo? Tanong ng clown. Nanlaki lalo ang mga mata ni Melly. Naglakad na nga siya para kunin si Baste bago pa mahuli ang lahat. Mabilis ang tibok ng puso niya. Nanginginig na nga rin ang kanyang mga kalamnan. Para siyang lumulutang dahil sa nararamdaman. Parang mababaliw na siya. Pero huli na. Inilibot ni Baste ang paningin at ang ginawa nito ang nagpabagsak sa kanya. Papa! Anunsyo pa nga ni Baste. Itinuro si Sevi. Nagulat si Melly, lahat ay nagulat. Nang makalapit na nga siya, agad niyang binuhat ang bata, wala siyang sinabi. Pinuhat niya lamang ito sa kabila ng panginginig ng kanyang mga tuhod. Bago sila tuluyang umalis, ay sinulyapan niya si Sevi. At sa reaksyon nito, gusto niyang maiyak. Mahigpit ang pagkakangiwi nito. Madilim at nakakatakot ang mga mata na nakatitig sa kanya. Umiwas siya ng tingin bago nilisan ang party at nagpunta sa garden. Baste, hindi ba't sinabi kong sa kwarto ka lang? Bakit hindi ka nakanig? Sigaw nga niya. Namula ang mata ng bata, mukhang iiyak na nga. Hinilamos ni Miley ang palad sa muka. Baste naman. Tinitiis ko ang kakulitan mo pero bakit hindi mo man lang ako sinunod? Hindi naman mahirap gawin yun, diba? Mukhang natakot pa ang bata sa sinabi niya dahil umiyak ito. Naawa siya ng kaunti pero galit na galit nga siya. Huwag mo akong iyakan. Nagiging spoiled ka na, hindi naman kita pinalaking ganyan, diba? Saway pa niya. Unang beses niyang nasigawan ng ganun si Baste. Mas nangingibabaw ang galit. Dahil sa hindi pagsunod ng bata sa simpleng bilin. Nakayuko lang si Baste habang umiiyak. Takot na tumingin sa mga mata ni Melly. Bakit hindi mo na lang ako sinunod, ha, Baste? Hindi sumagot ang bata at patuloy lang sa pagiyak. Sorry po, sorry. Huminga ng malalim si Melly. Kinalma niya ang sarili bago muling nalapitan si Baste. Pinunasan niya ang luha nito pero patuloy pa rin ang paggagos. Bakit mo ginawa yon? Tanong niya. Mas malumanay ang boses. Ngumuso naman si Baste at pinaglaruan ng mga daliri. Umapaw pa rin ang luha sa kanyang mga mata. Gusto ko lang po sanang sumama sa party kasi birthday ko rin po eh. Gusto ko lang naman pong maranasan na kunwari ako po yung may birthday ng ganun kahit hindi naman po talaga.
Parang paulit-ulit na tinusok ang puso ni Melly sa narinig. Agad na nagsibagsakan ng mga luha sa kanyang mga mata. Niyakap niya ng mahigpit ang bata. Sorry Baste. Sorry dahil nasigawan kita. Hindi na mauulit, okay? Kasalanan niya. Sorry kung hindi kita nabigyan ng mas magandang buhay. Sana hindi pa uli ang lahat. Halos hindi makahinga si Melly sa sobrang sakit. Hindi niya alam kung bakit siya pa, ang nilalaro ng tadhana. Nakita nga niya ang tatay nito, pero may pamilya naman. May nagawa ba siyang masama na walang kapatawaran? Sorry anak, I'm sorry. Hinarap nga niya si Baste. Umiiyak din ito. Parang piniga ang puso ni Melly. Na makitang puno ng luhang mga mata nito. Agad niyang pinagsisihan ang paninigaw. Hinaplos niya ang pisngi ng bata habang umaagos ang kanyang luha. Hinalikan niya ang noo nito, paulit-ulit. May napansin pa nga siyang pagkilos sa gilid nga, na agad nga niyang pinahid ang luha at binuhat si Baste. Nagulat siya nang makitang si Sevion. Ang sinag ng buwan ay sumasalamin sa mukha ng lalaki. Madilim ang mga mata nito, mahigpit ang pagkakaipit nga ng panga. Nagiwas ng tingin si Melly. Naglakad siya papasok ng mansyon, pero natigilan ng umihip ang malakas na hangin. Nanindig ang kanyang mga balahibo. Sino siya? He's your son, asshole. Sa isip-isip nga nito. Sinubukan siyang tignan ni Sevi. Parang pinipiga ang puso ni Melly nang dumapo ang malamig nitong mga mata sa kanyang anak. Nanginginig ang kanyang mga labi. Umaasa siyang hindi narinig ni Sevi ang lahat. Kapatid ko. Sad na nga lamang ni Melly, salungat sa kanyang sinabi sa isip niya. Hindi nasayahan si Sevi sa sagot. Nakaukit ito sa mukha ng binata. Hindi pa handa si Melly na sabihin ang totoo. Kinakain siya ng takot. May pamilya na si Sevi. May asawa na. Anong laban nila ng anak niya? Ayaw niyang sirain ang pamilya ng iba para sa sarili niyang kapakanan. Lalo na at may anak na rin ng lalaki. Ayaw niyang guluhin ang buhay nito. Sobrang lupit talaga ng tadhana. Tapos ka na, sis Mars? Pasugyo naman ako, pakitapon sana yung basura. Saad nga bigla ni Angge. Tumango nga siya. Sige. Kinuha ni Melly ang basura at tinali nga ito ng maayos. Nag-iingat dahil may mga babasagin. Naglakad siya palabas ng gate, pero natigilan. Nakita niya si Sevi na may kausap na babae sa harapan ng bahay. Hindi niya namalayang nalaglag ang basura, kaya lumikha ito ng malakas na ingay. Naagaw nito ang atensyon ni Sevi at ng babae. Pareho silang napalingon. Ang babae ay nakasuot ng itim na backless dress na nagpapakita ng kuruba ng kanyang katawan. May dala itong LV bag. Para siyang modelo sa magazine at napakaganda. Pakiramdam ni Melly, nanliit siya. Lalo na nang mapatingin nga siya sa babae. Sino siya? Tanong ng babae. Ang boses nito napakaganda. Tulad ng mukha nitong maamo. Napatingin siya kay Sevi ngunit agad ding nag-iwas ng tingin. Siya si Katulong. Katulong niya ako dito. Ha? Gulat na tanong ng babae. Napalingon ito kay Sevi na magkasalubong na nga ang kilay. Galit ang mga mata nito. Totoo ba yun, Sevi? Tanong ng babae. Umigting naman ang panga ni Sevi at tinignan niya ito pabalik. Huminga ng malalim ang lalaki tumiling. Oo, katulong ko lang. Yumuko naman si Melly bilang paggalang. Saka tinapon ng basura. Kahit ayaw niyang aminin na saktan siya, inunahan niya si Sevi. Dahil ayaw nga niyang magkagulo pa. Pero heto siya at nasasaktan. Masakit pala kapag galing mismo sa bibig nito. Nakita niya sa Angelita na sumisilip sa dining room, kaya sumilip din siya. Nandoon ang magandang babae tumatawa kasama si Sevi. Kumakain na sila, si Manang Julita naman ay naghahain na.
Napatitig siya kay Sevi. Mukhang masaya nga at totoo ang ngiti nito sa babae na saktan siya. Nandyan ka pala sis Mars. Ganda ng asawa ni Sir no? Si Ma'am Cindy. Bati nga ni Angelita. Asawa niya? Gulat na tanong ni Melly. Oo te. Ayaw nga pala. Ngayon mo lang pala siya nakita? Parang dinudurog ang puso ni Melly. Habang pinapanood si Sevi na masaya sa piling ng iba. Alam na niya ito noon pa. Pero masakit pa rin pala kapag nakita niya ng harapan. Napaiwas siya ng tingin ng haplusin ni Cindy ang braso ni Sevi. Bumulong naman ang huli dito. Nainis siya. Bakit kailangan nilang bumulong? Sila lang naman ang tao roon. Ay bakla ayos ka lang? Ang sakit na ng kapit mo sa buhok ah. Baka gusto mong tanggalin. Tanong pa nga ni Angge. Tinanggal ni Melly ang kamay na hindi niya namalayang nakasabunot na pala kay Angge. May mga buhok pa nga siyang natanggal. Dahil sa gigil niya. Ay, pasensya ka na ah. Okay ka lang ba, Mars? Bakit parang papatay ka ng tao sa tindi ng sabunot mo sa akin? Ngumiti nga siya ng pilit. Nilingon niya ulit sa Sevi at Cindy. Tawa sila ng tawa. Lalo siyang nainis. Aalis na nga sana si Melly nang may bumabang batang babae sa hagdan. Ang batang may birthday kahapon. Mukhang bagong gising. Kamukha nito ang ina ngunit hindi niya makitang pagkakahawig nito kay Sevi. My baby is already awake. Anunsyo nga ni Cindy. Sinalubong ni Sevi ang bata bago binuhat at kinandong. Nasaktan si Melly para kay Baste. Pinunasan niya ang mga luhang pumatak sa kanyang pisngi. Nasasaktan pa rin siya ngayong nakita na niya ang katotohanan. Parang binibiyak ang kanyang puso. Minsan, naiisip niyang sabihin na kay Sevi ang totoo para tanggapin sila ni Baste. Umaasa siyang matutuwa ang lalaki at tatanggapin sila. Pero sino ba ang niloloko niya? Imposible naman yatang tanggapin sila ni Sevi. Masaya na ito sa kanyang pamilya at wala siyang karapatang sirain iyon. 6 na taon. 6 na taon siyang hindi nakasama si Sevi. Ang tanga niya kung aasahan pa rin niya na siya pa rin ang gusto nito. Imposible nga. Mas masakit pa ang isipin na sana'y naging iba ang mga pangyayari. Natatakot si Melly sa magiging reaksyon ni Sevi. Pero mas natatakot siya sa sarili niya. Baka makakagawa na naman siya ng padalos-dalos na desisyon na makakasama sa kanya. Aalis na tayo, ate? Tanong nga ni Baste. Umiling si Melly at binuhat ang bata. Hinalikan niya ito sa noo. Dadalhin kita kay tita Nenet mo. Doon ka muna ha. Kumislap ang mga mata ni Baste. Siguro ay namimiss na nito ang tiyahin niya. Mahal na mahal lang bata ang ginang at ang asawa nito. Kaya naman natuwa sa Baste nang sabihin niyang doon muna ito kay Tia Nenet. Oh, saan kayo pupunta? Tanong ni Angge. Iuuwi ko lang sa Baste kay Lola Nenet. Mas maganda siguro na doon muna siya. Sagot na lamang ni Melly. Tama, mas magandang wag nang magkita pa sa Baste at Sevi. Sapat na ang isang pagkakataong nagkita sila. Baka may masira pa na hindi dapat. Hala? Bakit naman? Gulat na tanong pa ni Angge. Naku, ang baby boy ko. Lumuhod si Angge para makapantay ang bata. Baste, magbabay ka na kay ate Angelita mo. Babay ate Anghit. Nanlaki ang mata ni Melly. Kumunot naman ang noo ni Angelita. Baste. Angelita. Saway niya at lumuhod siya. Anghit! Pinigilan nga ni Melly ang matawa dahil para nang natatae ang mukha ni Angelita. Tinapik-tapik na nga lamang niyang likod nito. Sorry Angge ah. Minsan talaga nabubulol tong si Baste, naging anghit ka tuloy. Tumango na nga lamang si Angelita at tinapik din ang likod niya. Ngumiti ito. Gets ko sis Mars. Pero ang dami namang pwedeng bulol na salita, bakit ang hit pa? Nagtawanan na nga lamang silang dalawa. Kinurot ni Angelita ang pisngi ni Baste. Hindi naman ito nagalit, natuwa pa nga. Ano yan? Lalayas ka? Tanong naman ang kadarating lamang ng mayordoma. Mabilis na tumayo si Melly. Tumuwid din sa Angelita.
Ano po? Ihahatid ko lang po sana si Basta sa probinsya. Sa lola na net niya. Tumikwas ang kilay ng ginang at tinignan siya nito mula ulo hanggang paa. Bakit ngayong araw? Hindi siya nakasagot. Krus ang braso ni Manang Julita at naghihintay ng sagot. Nagpaalam ka na ba kay sir? Opo, pagsisinungaling niya. Nagduda ang ginang pero tumango rin. Sandali lang. Nagpanik si Melly. Akala niya isusumbong siya nito kay Sevi pero bumalik ito na may dalang supot. Nanlaki ang mga mata niya nang yumukhang matanda at hinimas ang buhok ni Baste. Ngumiti naman ang bata. Inabutan ni Manang Julita si Basta ng supot. Marshmallows pala ang laman. Wow, marshmallows! Thank you po, Lola! Nagulat nga si Melly pati sa Angelita. Napasalamat siya sa ginang pero inirapan lamang siya nito. Ingatan mo yan, mag-iingat kayo. Nang makalabas sila ng gate, ay binulungan siya ni Angge. Malambot talaga ang puso ni Inang sa mga bata, kaya siguro napamahal siya kay Baste. Pagdating nila sa bahay ng kanyang tiyahin, nadatnan nila itong nagwawali sa labas. Lola! Napalingon ang ginang. Nanlaki ang mga mata nito at niyakap si Baste. Namiss ko ang batang to. Hinalikan nito ang bata bago hinarap si Melly. Bakit pala kayo na pauwi? May problema ba? Tinitigan ni Melly ang kanyang tiyahin sa mukha. Tumawa siya, ngunit ang mga mata ay puno ng luha ng hindi niya namamalayan. Agad naman siyang niyakap ng ginang. Kung ano man yung problema mo, malalagpasan mo rin yan, iha. Ngayon pa bang marami ng napagdaanan? Hindi na tinanong pa ng matanda kung bakit siya umiiyak. Pagkatapos pumasok na sila sa loob. Kinuwento niya sa tiyahin ang lahat habang nanonood si Baste ng cartoons. Nagulat ang ginang. Mula sa pagiging amo ni Sevi hanggang sa muntik nang malaman nito na ang totoong pagkatao ng bata. Anong plano mo ngayon, iha? Hihingi po sana ako ng pabor, Manang eh. Kung pwede po sana iwan ko muna si Basta dito sa inyo. Siyempre naman, iha. Kasama mo kung nagpalaki sa anak mo. Hindi na bago sa akin yon. Nagpasalamat si Mary sa kanyang tiyahin. Maghahating gabi na nang umalis siya at nagpaalam na ng tuluyan. Pinilit pa siyang manatili ngunit mariin niya itong tinanggihan. Hindi naman kasi siya nagpaalam kay Sevi. Kahit may nakaraan sila, amo pa rin niya ito at kailangan niyang irespeto yon. Gabi na nang dumating si Melly sa mansyon. Tahimik at walang tao. Patay ang mga ilaw. Bumuntong hininga siya at pumasok. San ka galing? Biglang bungad nga ng isang husky voice. Napatalon siya nang may makitang anino sa dilim. Lumabas si Sevi mula sa isang sulok. Sapat ang liwanag ng buwan para makita niya ito. Madilim ang mga mata ng binata. Napansin ni Melly ang pagtiim ng panga ni Sevi. Sagutin mo ko. Saan ka nagpunta? Diyan lang. Pagdadahilan naman ni Melly. Saan? Nakipagkita ako. Nandilim ang mukha ni Sevi. Galit ba ito dahil nakipagkita siya? Kanino? Seryosong tanong nito. Sir, personal po yun. Sa tingin ko po hindi ko na kailangan sabihin pa sa amo ko. Mataray na sagot naman ni Melly. Tatalikod na nga sana siya pero hinarangan siya ni Sevi. Napaatras siya hanggang sa makasandal sa sofa. Nanlaki mga mata ni Melly nang hawakan ni Sevi ang bewang niya. Sino? Bakit mo kailangan malaman? Katulong mo lang ako, diba? Katulong mo lang ako. Tumingin si Sevi sa mga mata ni Melly. Nangaasar ang mga mata nito. Nawala na ang galit at halata ang pagbibiro. Oo, katulong ko lang. Pagsang-ayon nga ng lalaki. Kita mo na? Katulong sa paggawa ng bata. Biglang saad naman ni Sevi. Nalaglag tuloy ang panga ni Melly. Mabilis ang tibok ng kanyang puso at nanginginig ang kanyang labi. Yumuko si Sevi hanggang sa isang dangkal na nga lamang ang layo ng kanilang mga labi. Naamoy niyang mint na hininga nito. Now, answer my question. Tigilan mo ko. Huwag mo akong tuksuin. Saad naman ni Melly. Napangisi si Sevi. Hindi kita tinutukso.
Alam ba to ng asawa mo, ha? Nakakadiri ka. Pamilyado ka na pero lumalandi ka pa sa iba. Sigaw pa nga niya. Nanlaki naman ang mga mata ni Sevi. Pero nagulat si Melly. Nang higitin siya nito palapit. Tumawa ang lalaki at kitang-kita ang kasiyahan sa mga mata nito. Si Love, selosa pa din. Sinubukan ni Melly na itulak ang lalaki pero hindi siya binitawan. Sino ba kasing may sabi? Na may asawa na ako. Bakit? Totoo naman na. Tumawa si Sevi at kinagat nga nito ang pangibabang labi. Napaigtad si Melly nang alisin ng lalaki ang buhok na nakaharang sa mukha niya. Hindi mo pa nga ako pinapakasalan eh. Paano naman mangyayari yun? Natigilan si Melly. So hindi pala totoo? Hindi pala asawa at anak ni Sevi ang mga yun. Dapat ba siyang maniwala sa lalaki? Baka nagsisinungaling lang ito at gusto lang siyang maging kabit. Sinungaling. Sigaw pa nga niya. Cindy is my cousin. And Yana is not my daughter. Anak siya ni Emil kay Cindy. Although hindi pa niya alam. Pagpapaliwanag ni Sevi. Natigilan si Melly. Pinsan pala nito? Ano ang sinabi ni Angelita? Hindi pala totoo? Kaya pala hindi kamukha ni Sevi ang bata. Hinalikan ni Sevi ang kanyang noo pagkatapos ay bumabayon sa kanyang labi. Noong una ay nagulat si Melly, pero parang kusang gumalaw ang labi niya at sinabayan ng halik ng lalaki. Pagkaraay natagpuan na nga lamang ni Melly ang sarili na nasa loob ng kwarto ni Sevi. Sinasabayan ng lalaki sa bawat utos. At haplos nito, matagal na nga niyang hindi naramdaman. Kinabukasan masakit ang katawan ni Melly. Parang napilayan siya. Masakit ang pagitan ng kanyang mga hita, pero kaya pa naman. Bumukas ang pinto at pumasok si Sevi na may dalang breakfast in bed. Nagalala ang mukha nito nang makita siyang nahihirapang tumayo. Ayos ka lang, love? Tanong pa nga nito. Dapat pala naging mahinahon ako kagabi. Sorry. Mag-iingat ako sa susunod. Nanlaki ang mga mata ni Melly sa sinabi ni Sevi. Susunod? May susunod ba? Hindi pa nga siya nakatayo. Tapos may susunod pa? Kinurot ni Sevi ang pisngi niya. Huwag mo akong tignan ng ganyan. Kumain ka na. Mabilis ang kinain ni Melly ang breakfast. Kumunot ang noo ni Sevi dahil sa bilis niyang kumain. Hindi niya ito pinansin. Kailangan niyang magmadali dahil baka hanapin na nga siya ni Angelita. Baka kinakatok na nito ang pinto ng kwarto niya. Bakit ang bilis? Baka hinahanap na ako ni Angelita. Inabutan nga siya ni Sevi ng tubig. Tumawa ito at may inalis sa gilid ng labi niya gamit ang hinlalaki. Relax. Sinamahan niya ito ng tingin at inunom ang tubig. Baka hinahanap na ako ni Angelita. O kaya, ni Haling Julita. Nagkibit balikat na lamang si Sevi. Uminom din ng tubig. E di hanapin. Sasabihin ko na nasa kwarto kita. Ako ang boss, di ba? Malaki naman ang mga mata ni Melly. Gagawin nga yun ni Sevi? Ano na lang ang iisipin ng mag-ina? Baka kung anong isipin nila. Na ano? Na magkasintahan tayo. Naisip nga ni Melly kung bakit ba siya nauutal. Napansin yun ni Sevi. Ngumiti ito at kinagat ang pangibabang labi. Pumungay ang mga mata nito. Inilapag ng lalaki ang baso ng tubig at tumitig sa kanya. Hindi pa ba? Kumurap si Melly at ilang beses siyang kumurap. Naghinit ang mukha, kaya nag-iwas siya ng tingin. Hindi pa ba? Anong ibig sabihin niya? Sa isip-isip nito. Ano bang ibig mong sabihin? Wala, love, magpapahinga lang dito sa kwarto ko buong araw. Ayoko, magtatrabaho pa ako. Hindi na kita maid, okay? Katulong pa rin ako. Mahal ka ng amo mo. Apila pa nga ni Sevi. Ano sa tingin mo? Tinapos na lamang ni Melly ang pagkain. Hindi na siya nagsalita pa pero hindi niya susundin ng lalaki.
Sabi ko na huwag kang lalabas, ang tigas naman ng ulo eh. Ani pa ni Sevi nang mahuli siya nitong naguhugas sa kusina. Hindi niya ito pinansin nang pumasok si Angelita galing sa sala. Kunot ang noo nito. May hawak itong mop at nagsimulang magpunas ng sahig. Grabe Mars, sabi ni Angelita. Bakit? Tanong niya. Nasira ang mamahaling flower vase ni Sir sa sala, parang dinaanan ng bagyo. Sabi pa ni Angge. Nanlaki ang mga mata ni Melly pero nagpatuloy siya sa paghuhugas. Nakita niyang napatingin si Sevi sa kanya. Pinanlakihan niya ito ng mata. Talaga bang sobrang namiss nila ang isa't isa? Namula siya. Nasagi pala nila ang flower vase. Hindi niya napansin dahil nalalasing na siya sa mga halik ni Sevi. Talaga? Nauutal na lamang niya nasabi. Tumango si Angelita. Grabe, hula kong mga alagang pusa na naman ni inang yun na naghaharutan. Hay, mga pusa talaga ngayon kung saan-saan nagtutsorvahan. Halos nabulunan na lamang si Melly. Lalo siyang namula. Nang lingunin siya, ni Sevi nakanguso nga ito. Nagpipigil ng tawa. Ang sarap batuhin ng paso. Ganun ba? Oo, sis Mars. Ay sir, nandyan po pala kayo. Grabe ang pusa ngayon sir, no? Mga malilibog. Sabi ni Angelita. Sinamaan naman ni Melly ng tingin si Sevi dahil nagpipigil ng tawa. Agree. Ang wild talaga ng mga pusa. Tumpak sir, putik talaga. Hala sir, sorry nagbura patuloy ako. Nanlaki yung mata ni Angelita. Tumango lang si Sevi. Okay lang. Pero grabe talaga yung mga pusa. Pwede namang magkaratan na lang sa ibang lugar eh. Bakit sa sala pa talaga? Sarap patulan. Hindi lang si Melly ang nabulunan. Nabulunan din si Sevi. Napansin niya ang ginawa ng lalaki kaya pinigilan niyang matawa. Sorry sir, ang daldal ko po. Sabi ni Angelita. Tumango ulit si Sevi. Namumula ang tenga. Okay lang. Continue to work. Busy sila buong araw. Si Sevi ay nasa study room. Nang lumubog ang araw ay tumulong si Melly sa kusina para sa dinner. Inayos nila ang pagkain sa mesa na ginawa ni Manang Julita. Bakit po? Tawagin mo na. Tumango si Melly at umakyat sa second floor at pumunta ng study room. Kumutok siya at binuksan ang pinto nang marinig ang boses ni Sevi. Busy ito sa laptop. Kain na raw. Tawag nga niya dito. Come here. Dito ka muna. Ano? Ano love? Akala ko kakain na tayo, then come here. Namula si Melly. Pinanlakihan niya ng mata ang lalaki ngunit tumawa lamang ito. Tumayo si Sevi at lumapit sa kanya. Biro lang. Bulong pa nito. Umirap si Melly at humalakhak ulit ang lalaki yumuko ito para halikan siya. Mabagal at malambing ang halik. Pero unti-unti yung lumalim. Hinawakan ni Sevi ang bewang niya at hinapit siya palapit sa katawan. At sa pangalawang pagkakataon, nauwi na naman sila sa pagtatalik. Pagkatapos nilang gumawa ng milagro sa study room, kinuha ni Melly ang kanyang underwear at isinuot. Kasunod ang uniforme, nakabihis na si Sevi at natutuwa siyang pinapanood. Ang ganda ng uniform. Ang ganda ng mahal ko. Hinampas nga ni Melly si Sevi ng libro kaya tumawa ito. Ako nang bababa. Sunod ka mga 30 minutes. Kumunot nga ang noo ni Sevi. Bakit naman ang tagal? Nagre-reklamo ka ba? Nakangising sa adaman ng babae. Hindi love, sabi ko nga 1 hour. Pagkalabas ni Melly ng pinto sinubukan niyang kumilos ng normal. Paika-ika pa rin ang lalaki. Nang makababa siya, naghihintay ang magina. Napatingin kaagad si Angge sa kanya. Tinaasan siya nito ng kilay habang pinapanood siyang naglakad. Kinabahan tuloy siya. Asan si sir? Tanong ni Angge. Nilingon niya si Manang Julita na nakatingin din sa kanya. Pilit siyang ngumiti. Pababa na raw po siya. Sad na lamang ni Melly. Tumango ang mayordoma. Pero nakatingin pa rin sa kanya. Bakit ang tagal mo, Mars? Tanong ni Angge. Ay, may inutos sa akin eh. Ano yun?
Pinagdilig ako ng halaman. Di ba mga plastic lang ang halaman ni Sir doon? Natigilan si Melly. Mabuti na lang talaga at bumaba na si Sir Sevi pero nakatingin pa rin sa Angelita sa kanya. Umupo si Sevi sa mesa. Tumingin ito sa kanya at kumindat. Nabulunan tuloy siya. Samahan niyo po ako, Manang. Nakaka-loneliness kasi kumain mag-isa eh. Pagaya pa nga ng lalaki. Umiling ang mayordoma. Huwag na po sir, busog na po kami. No Manang, okay lang, halatang pagod na pagod po kayo. Ngumisi si Sevi habang nakatingin kay Melly. Diniinan pa ang salitang pagod. Hindi tumanggi si Manang Julita. Kaya kumain na sila doon. Maingay dahil kay Angelita. Si Melly naman ay tahimik. Nang kumuha siya ng kanin, kumuha din si Sevi. Kaya nahawakan ito ang kamay niya. Tumawa ang lalaki at binawi ang kamay. Una ka na, love. Tumango si Melly at kumuha ng kanin. Nagsandok na rin siya ng kanin para rito. Salamat, love. Nahinto nga si Melly. Napansin niya ang mga nakatingin sa kanya. Nanlaki mga mata ni Angelita at gulat din si Manang Julita. Nakalimutan niyang kasama pala sila. Inapakan niya ang paa ni Sevi sa ilalim ng mesa at napangiwi na lamang ang lalaki. Napamura pa nga ito. Pinanlakihan niya ito ng mata at tinuro sina Angge at Manang Julita. Nakuha ni Sevi ang ibig niyang sabihin. Kumuha ito ng kanin at nilagyan ng plato ni Angge. Sabay sabing, "Kumain ka pa, Angelita." Namula si Angge. Sige po." Nakahinga ng maluwag si Melly. Pagkatapos kumain, nagpresenta nga siyang maghugas ng pinggan. Pagkatapos pumunta na siya ng kwarto niya. Naglinis siya ng katawan at nagpalit ng pantulog. Naglalagay siya ng skincare nang may biglang kumatok. Si Sevi may hawak na unan. Nakapantulog pa nga ito. Bakit? Takang tanong ni Melly. Napakamot ang lalaki sa batok. Dito ako matutulog. Ayoko nga no. Sinarado niyang pinto pero agad pinigilan ni Sevi. Promise magbibehave ako. Bumuntong hininga si Melly at hinayaan na nga lamang si Sevi. Umupo ang lalaki sa kama habang siya ay nagpatuloy sa paglalagay ng skincare. Ang liit ng kama mo. Dapat sa kwarto ka matulog eh. Ayoko nga no. Ayokong isiping nilalandi kita. Baka ako na pang isipin nila. Hindi naman niya hinuhusga ng magina. Pero alam niya ang takbo ng isip ng dalawa. Sige na nga. Ayaw na kitang maging katulong. Ano pala? Asawa. Katulong sa pagtanda. Sagot pa ni Sevi. Mahimbing silang nakatulog. Paggising ni Melly, wala na si Sevi sa kanyang tabi. Naligo siya at nagbihis. Nasa labas na siya ng kwarto nang tumunog ang cellphone niya. Manang, kamusta po? Heto ayos naman iha. Si Baste po, kamusta? Okay naman ang bata pero hinahanap ka niya eh. May mga kaibigan siya sa karinderya. Anak ng mga suki ko. Kasama ang tatay ng isang kaibigan niya. Tinanong ako kung nasaan daw ang tatay niya. Kailan mo babalak sabihin sa anak mo? Tanong pa ng tiyahin niya. Kailan mo rin sasabihin na anak mo siya? Kapag mas pinatagal mo pa iha, mas mahihirapan ka. Tama ang kanyang tiyahin. Naiintindihan niya ang ibig nitong sabihin. Pero natatakot pa rin siya. Kumirot ang puso niya dahil hinahanap ni Baste ang ama nito. Humahanap pa po kasi ako ng tamang tiyempo eh. Tamang pagkakataon para sabihin kay Sevi. Ama pa rin siya ng anak ko, tiya. Bumuntong hininga ang ginang. Sige, kapag nasabi mo na ang totoo, kontakin mo lang ako. Nangamusta lang ako saglit. O sige na. Napaisip ng malalim ang babae. Nang nawala na ang tawag, dahan-dahan niyang ibinaba ang phone. Pero natigilan siya. May napansin siya sa kanyang peripheral vision. Si Sevi. Nanlaki ang mga mata niya at gulat ang mukha nito. Totoo ba yun? Tanong ni Sevi at halos pabulong. Sinubukan ni Melly hawakan ang kamay nito pero umiwas siya. Kumirot ang dibdib niya. Love, let me
Anak ko? Pagputol ni Sevi sa kanya. Tumango si Melly. Naluluha. Natatakot sa maaaring mangyari. Naging blanko ang mukha ni Sevi dahilan upang makaramdam siya ng kaba. Nanlaki ang mga mata ni Melly nang umiyak ang lalaki. Parang sinaksak ang puso niya sa nasaksihan. So he's my son. I knew it. Bulong pa ni Sevi sa sarili. Napayo ko si Melly. Hinawakan niya ang dibdib nang maramdaman ang paninikip. Ngayon nalalaman na ni Sevi na may anak sila. Baka ito na ang katapusan niya. Ang katapusan nila. Baka kunin ng lalaki si Baste sa kanya at ayaw niyang mangyari yun. Ayaw niyang gumawa ulit ng padalos-dalos na desisyon na sisira sa lahat. Sorry. Sorry kung hindi ko sinabi sa'yo. Natakot lang naman talaga ako eh. Sinuntok ni Melly ang dibdib dahil sa sakit. Hindi pa nga niya alam na ako ang nanay niya. Alam kong parang ang weird pero yun lang ang paraan ko para maprotektahan siya. Pinili kong sabihin na kapatid ko siya para walang manghuhusga sa kanya dahil wala siyang tatay. Ayaw niyang lumaki si Baste na may naririnig na panghusga. Na kesyo wala siyang tatay, na kesyo bata pa ang nanay niya ay nabuntis na kaagad. Hindi niya kakayanin. Hindi niya kakayaning makitang masaktan ang anak niya. Sorry kung hindi ko sinabi kaagad. Sasabihin ko naman talaga sa iyo eh. Natatakot lang ako na baka hindi mo siya matanggap. Lalo na, noong akala ko na may sarili ka ng pamilya. Natakot ako na baka hindi mo siya matanggap. Baka hindi mo kami matanggap. Nanlaki ang mga mata ni Melly nang maramdaman ang mainit ang katawan ni Sevi. Sa tabi niya, niyakap siya nito ng mahigpit. Love, hindi ko naman kayang magalit sa'yo. Ganoon na ba ako kasama para isipin mo yun ha? Mas sinasaktan mo naman ako eh. Nabasag ang boses ni Sevi nang sabihin yun. Natakot lang ako. Sorry please, kung iniwan kita noon. If I broke up with you without giving a proper reason. Gusto ko lang piliin muna ang sarili ko. Pati ikaw marami ka pang pangarap and I wanted you to reach your dreams. At magiging balakid lang ako sa'yo. Kami. And look at you now. Successful ka na. Hinaplos na Sevi ang mukha niya. Umiiyak pa rin sila. Hinalikan nito this time ang kanyang labi. But I'm not. Oo nga't mayaman na ako. Katulad ng pinangarap ko noon pero hindi ako masaya, Melly. Wala ka roon. Hey, look at me, okay lang ako. Hindi naman ako galit eh. Kahit kailan hindi ako nagagalit sa'yo and I won't. I can't. Sabi ni Sevi sa pagitan ng mga halik. Hinalikan niya ito ulit sa labi. Paano kung magagalit sa ina ng anak ko? Hindi ko kaya. Hindi ko alam kung paano. Ngumiti si Sevi habang umiiyak. May anak pala ako sa babaeng mahal ko. Naantig ang puso ni Melly nang makita kung gaano kasaya ang lalaki kahit umiyak ito. Kitang-kita niya ang saya sa mga mata. Isang saya na hindi niya pa nakikita kay Sevi. Sevi, pwede ko bang makita ang anak natin? Nabasag ang boses ng lalaki nang sabihin yun. Parang puno ng pag-asa. Unti-unting ngumiti si Melly habang umiiyak. Parang nawala na ang sakit ng dibdib niya. Please love, gusto kong makita ang anak natin. Anak natin. Ang sarap pakinggan. Dahan-dahan siyang tumango na pagtanto niyang hindi madali ang matakot sa mga bagay na maaaring makasakit sa kanya. Dapat siyang matakot sa pagiging duwag at sa pag-iwas sa mga bagay na matagal na niyang iniiwasan. Hindi mali ang matakot, pero hindi rin tama na manatili sa pagiging matatakotin. At ngayon gusto na nga niyang maging matapang. Gusto na niyang harapin ang mga bagay na iniiwasan niya. Oh, napatawag ka iha. Huminga siya ng malalim at nilingon si Sevi sa kanyang tabi habang tinatawagan ang tita Nanette niya. Tita, si Sevi. Tumahimik ang kanyang tiyahin, narinig niya ang paghinga nito. Nasa bahay ang anak niyo. Hintayin ko kayo. Sagot ng ginang dahil alam na nga nito ang gustong sabihin ni Melly. Masaya ang boses nito.
Salamat, Tia. Narinig ni Melly ang pagsinghot ng ginang mula sa kabilang linya. Dahilan para mapangiti siya. Masaya ako para sa inyo. Masayang masaya. Halos sakupin na ng buwan ng langit nang makarating sila. Agad na hinanap nga ng mga mata ni Baste. Nakita niya ang kanyang tiya Nanette. Ngumiti ito sa kanya at tumingin sa likod. Nakaupo si Baste sa beach. Yakap ang regalo niyang laruan. Si Batman. Kinagat ni Melly ang labi. Gusto na nga niyang yakapin ang bata at humingi ng tawad. May binulong pa nga ang ginang kay Baste at tumango naman ang bata. Dahan-dahang lumapit si Melly sa direksyon nito. Nang mapansin niya si Baste ay nanlaki ang mga mata nito. Ate! Ngumiti siya at niyakap si Baste ng mahigpit. Baste! Hinalikan niya ang mukha ng bata. Tumawa ito. Ate, nakikiliti po ako! Hinuplos ni Melly ang pisngi ng bata. Tumulo ang kanyang luha. Sasabihin na niya ang totoo. Lahat-lahat. Nalulungkot siya dahil baka hindi siya tanggapin ni Baste kaagad. At baka ate lang ang tingin nito sa kanya. Baste, may sasabihin sana ako eh. Kumunot ang noo ni Baste. Pero nakikinig. Yung sinabi ko sa yung nanay natin, hindi yun ang nanay mo, Baste. Lola mo siya. Paghamin niya. Tinago ko to sa'yo dahil sa ilang dahilan at maintindihan mo yun kapag tumanda ka na. Kumunot ang noo ni Baste. Sino po ang mama ko? Inosenteng tanong niya. Kinagat ni Melly ang pangibabang labi para pigilan ang luha. Sa halip na sagutin ng anak, niyakap niya ulit si Baste ng mahigpit. Doon na tumula ang luha niya. Sunod-sunod, rumaragasa. Hindi niya napigilang iniyakan nga ang lahat ng sakit at paghihirap. I'm sorry anak. I'm your mother. Parang iiyak din si Baste. Nanunubig ang mga mata nito na mumula at nakanguso. Mama? Mama po kita? Tumango si Melly. Yes, baby. Ang ginawa ni Baste, mas lalong ikinaiyak ni Melly. Niyakap siya ng bata at hinaplos ang ulo at natulala siya. Mama, wag ka pong umiyak. Mama. Parang musika sa tenga ni Melly ang tawag sa kanya. Naalala niya ang mga pangyayari. Ang unang iyak ni Baste, nang ipinanganak niya ito. Ang pagtawa ni Baste. Ang unang iyak ni Baste nang ipinanganak nga niya ito. Ang pagtawa ni Baste. Ang ngiti sa mga gabing binabangungot nga. Nang matuto itong maglakad, nang matuto itong magsalita, nang matuto itong kumilos, at ngayon, niyakap siya ni Baste, hindi dahil ate nga siya nito. Niyakap siya ng bata dahil ina siya nito. Ito ang yakap sa ina na matagal na niyang hinahangad. Hinaplos ni Melly ang pisngi ni Baste. Kumikinang ang mga mata nito sa saya. Anak, pangako. Alagaan kita ng gusto. Ikaw ang mundo ko sa gitna ng kaguluhan. Sabi pa niya. Naalala mo ba ang sinabi ko sa iyo tungkol sa tatay mo? Lalong naging interesado si Baste. Tumango ito. Ngumiti siya habang umiiyak. He's here. Baby. Nilingon ni Melly si Sevi na papalapit na. Kinakabahan at namumutla ito. Kung kalmado ito kanina sa sasakyan, ngayon ay parang tumakbo ng ilang kilometro. Hinalikan ni Sevi ang noo niya. Bago hinarap ang anak. Umatras si Melly para bigyan ng espasyo ang dalawa. Lumuhod si Sevi para magpantay sila ni Baste. Hey Minimi. Kasama mo si Mama? Di ba ikaw po yung may-ari po ng castle? Inosenteng tanong pa ng bata. Hinawakan ni Melly ang dibdib. May bukol sa lalamunan niya. Pero kailangan malaman ni Baste ang totoo. Siya ang papa mo, anak. Namumula ang mata ni Baste. Parang nabasag ang puso ni Melly nang umiyak ang bata. Papa? Nanginginig na hinawakan ni Sevi ang ulo ni Baste. Mas lalong nabasag ang puso ni Melly nang yakapin ang lalaking anak. Umiiyak ito. May papa ako. Yes, son. You have me. Nabasag ang boses ni Sevi. Papa's here. Hindi kita iiwanan, dito na ako. Umiyak si Baste. Hindi na ito makahinga.
at sinisinok na. Lumapit si Melly para yakapin ang magama niya. Mama, happy po ako! Sad pa nga ni Baste. Parang panaginip. Akala ni Melly na ito na ang mangyayari. Hindi niya akalaing magiging maayos ang lahat. Si Sevi at Baste, ang dalawang lalaki sa buhay niya. Sila ang pangarap niya. Sila ang bumuo ng pagkukulang niya. Sila ang nawawalang piraso na matagal na nga niyang hinihiling. Sila ang buhay niya. At makalipas nga ang maraming taon, heto nga ang dalawa. Sina Melly at Sevi at nagsa-celebrate nga ng kanilang wedding anniversary. Oo, wedding anniversary dahil mas pinagtibay nga ang kanilang relasyon. Kasama ang kanilang anak na si Baste. At hindi lamang yon, nabiyayaan pa nga sila ng dalawa pang anak. Wala na nga silang mahihiling pa dahil payapa at puno ng pagmamahal na ang buhay nila ngayon. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Sevi at Melly. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Elila Dera, Jelly Tampos, Gilma Tuliao, Capricorn Girl, Presbyteros Rose, RC Baltazar, Carmencita Falcon, Crisanta de la Cruz, Liliano Bebe, Eli Evangelista Anderson, Senen Orzame, Romana Gorospe, Jessica Vargas, Norma Williams, Rosalinda Fronda, Kuya Atok, Epifania de Ocares, Maria Aluy, Anita Hernando, Anita Alcadio, Estelita Mahia, Fe Navarez, Flordet, Laika Sumping, Elsa Opiane, Lynn Lee, Jerry Lynn, Susan, Merlilyn, Maria Elena Barosa, Rosemary Vasquez, Pasita Eliazar, Mercedita San Jose, Lisa, Tessie Linda, Let Bajang, Marvy Magbudi, Harim Ruhi Luzveminda Berdonar, Ramon Maravillar, Imelda Forteza, Alna Tumbaghan, Remedios, Torres Brigida, Zenaida Porter, Gracia Pinlac, Elvi Candontol, Jesusa, Mary Grace Duyag, Flor Cabrera, Grace Mariano, Gracia Pinlac, Geraldine de Jesus, Aileen Diamante, Jessica Apoblador, Mary Tauring, Evangeline Zamora Emily Borak, Salito Bulawan, Jessica Poblador, Amy Cruz, Presbyteros Rose, Lynn Lee, Crisanta de la Cruz, Emma Ligtag, Yamasuka, Teresita Schmid, Fighter, Angelito, Mary Lugulmatico, Meme, Hidimtes, Geraldine, Jessica, Prescavilla Havana, Perla Kishimoto, Marvy, Remy, at shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH.